Ayoko nang bumalik sa Rusya. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Paglapa pa lang sa Ninoy Aquino International Airport, salop lamang ning 3 minuto, bakit biglang napayaang nga dalagitang Ruso mula sa pinakamayamang 1% ning kanilang bansa? Masanay sa lahat ng karangyaan sa mundo. Bakit sila biglang tumawa sa kanilang mga magulang na mamakaawang huwa na silang pabalikin? Ang isang simpleng school trip, ngayon ay naging isang malaking usapin na umabot na maging sa Ministry of Education ng Moscow. Ang mapusong hindi na tinakahit sa karilagan ng Paris o London ay nabihag, hindi na mananining na pasyalan o ng pinakabagong teknolohiya. Ito ay nabihani sa isang himala ng pang-araw-araw na buhay na madalas nating na Pilipino ay binabaliwala dahil sa paakalang ito i-ordinaryo lamang. Isang 48 oras na pagbisita na napabago hindi lang sa kanilang pananaw sa buhay, kundi maging sa hinaharap ng kanilang bansa. Ihanda ang inyong mapanyo at tunghayan ang nakagugulat na kwentong ito. Isang school trip sa Maynila. Mga dalagitang Ruso mula sa isang prestisyosong paralan, nabigla sa loob ng 3 minuto sa naya at tumangging umuwi ang nakagugulat na dahilan. Sa kasalukuyan malaking kaguluhan ang nagaganap sa Ministry of Education ng Moscow sa Rusya. Ayon sa datos ng Department of Tourism ng Pilipinas para sa taong 2025, tumaas ng 18% kumpara sa nakaraang taon ang bilang ng mga turistang Ruso na bumisita sa bansa na umabot sa 230,000. Lalo na sa makabataang Ruso, ang kasikatan ng Pilipinas ay mabilis na tumataas at dumarami ang mga international school na ginagawang destinasyon ng kanilang school trip ang Maynila. Isa sa mga ito ay ang Moscow Premium International School, isang kilalang institusyon kung saan tanging ang nga anak ng nasa itaas na 1% ng lipunan ang nakakapasok. Ang kuwentoeng 20 babaeng mag-aaral mula sa paralang ito na nagkaroon ng espesyal na school trip ay naging viral sa social media. Gusto ko manirahan sa Pilipinas. Ayoko nang bumalik sa Rusya. Isang estudyante, 3 minuto pa lamang matapos makarating sa Naya, ay agad tumawa sa kanyang nga magulang at hiniling na maganap ng impormasyon tungkol sa pag-aral sa Pilipinas. Ang isa naman ay sobrang nagustuhan ang bansa kaya't nagtangka pa raw siyang matago sa huling araw ng kanilang pauwi. Ano nga ba ang nasaksihan na nga dalagitang ito mula sa mataas na lipunan sa Pilipinas? Bago natin simulan ang kuwento, para po sa aming inspirasyon sa paggawa ng mga video, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Napapasalamat kami sa lahat ng aming mga manonood na sumusuporta sa amin. Nawai maging maluso at maligaya kayo hanggang sa huling araw ng taon. Kung sumusuporta kayo sa Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento ng Mabuhay, Pilipinas. Ako si Sofia, isang 18 taong gulang na maaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paralan ay isa sa mga pinakatinya sa Rusya. Karamihan sa mga estudyante ay maanak ng nga diplomatiko, corporate executives, doktor at abogado. Ang aking ina ay isang executive sa isang kumpanya ng enerhiya, at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, mula pakabata ay nakapalakbay na ako sa iba-ibang bansa sa Europa, Paris, London, Rome, Berlin. Para sa akin, halos pari-pareho lang sila. Mga lumang gusali, mataas na presyong gilihin, at mga taong hindi palangiti. Ang ngunit, may ibang lugar na tunay na pumukaw sa aking interes. Iyon ay ang Pilipinas. Ang toto, lubos akong nahuhumaling sa OPM, original Filipino music at mga teleserye. Gabi-gabi, palihim kong isinusuot ang aking earphones at pinapanood ang mga music video ng mga bandang Pilipino. Dahan-dahan din akong natutong mag-Tagalog sa panunod ng mga drama na may subtitle. Subalit, iba ang pananaw ng aking nga magulang. Sofia, Pilipinas, alam mo ba kung nasaan yan? Para sa aking ama, ang Pilipinas ay isang maliit na isla lamang sa silangan, ganun din ang aking ina. Hindi ba mas makabubuti kung mas marami ka pang makita sa Europa o Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang makaroon ng botohan sa paralan para sa destinasyon ng school trip, siyempre, Pilipinas ang pinili ko. Nagulat ako nang malaman na mahigit sa kalahati ng aking mga kaibigan ay Pilipinas din ang pinili. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim na ang impluensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataang Ruso. Sa huli, napadesisyonan ng paaralan na sa Pilipinas gawin ang school trip. Kinagabihan bago ang aming pag-alis, hindi ako makatulo sa sobrang pananabik. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakarating na ako sa Pilipinas. Ngunit, kasabay nito, may kaunti rin akong pag-alala. Paano kung iba ang Pilipinas sa aking inaasahan? Paano kung mabigo ako? Ang nga kaisipang iyon ay umiikot sa aking isipan.
Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ng aking ina, huwag kang masyadong umasa, anak, maliit na bansa lang iyon, hindi tulad ng Europa. Tumango ako, ngunit sa isip ko, gusto kong sumagot, wala kayong alam tungkol sa Pilipinas, Mama. Sa airport, nakipagkita ako sa aking mga kaibigan, lahat sila ay excited. Ang aming guro at chaperone ay si Miss Elena Petrovna, isang veteranang guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, ngunit tunay na nakmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabing, lahat kayo, maging magalang at mayos. Tandaan ninyo, dala ninyo ang pangalan ng Rusya. Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Ang kulay abong kalangitan ng Moscow ay unti-unting lumalayo. Matapos ang mahigit 6 na oras na bayahe, sa wakas ay nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. 11:20 ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, matutuntungan ko na ang lupa ng Pilipinas. Pagpasok namin sa terminal, kusa na lamang bumukas ang aking bibig. Ma'am, airport po ba talaga ito? Mukha pong hotel. Kahit gabi na, ang airport ay kasing liwanag ng araw, naniningning ang nga ilaw. Ang sahig ay makintab na parang salamin, ibang-iba sa airport ng Moscow. Sa Moscow, pakpata ng alas 10 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Ang paglilinis ay kinabukasan pa ang umaga sinisimulan. Ang sahig ay laging marumi, at ang nga staff ay masusungit. Ngunit dito, iba. Sa bawat information desk, may mas staff na nakangiting naghihintay. Nakita ko pa ang isang janitor na yumuko at bumati ng may dumaang pasahero. Totoo ba ito? Kinusot ko ang aking mga mata. Isang tanawin na hinding-hindi mo makikita sa Rusya. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong, Sofia, ang ganda dito, gabi na puro ang linis at ang deming tao. Tumango ako, habang nakapila sa immigration muli akong namangha. Kahit na kami ay isang malaking grupo ng gadayuhang estudyante na hindi inaasahan, hindi man lang nataranta ang nga staff. Sa halipi zang interpreter na marunong gimagihu siya ng gagajin ay tinalaga sa aming. Magandang gabi mga estudyante. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Perpekto ang kanyang pagsasalitang Russian. Nakatinginan kami ng nga kaibigan ko sa pagkamangha. Isinasaalang-alang ng interpreter ang aming edad, kaya dahan-dahan at magalang niyang ipinaliwanag ang bawat proseso. Mula sa pagsusulat sa arrival card, sa lugar kung saan kukunin ang nga bagahe, hanggang sa aming itinerary kinabukasan. Kung mayroon po kayong anumang problema o katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magsabi. Kailan ba ang huling beses na nakatanggap ako ng ganitong klasang pag-alaga? Sa mga airport sa Europa hindi na mabilang ang beses na binaliwala kami o nakaranas ng diskriminasyon dahil lang kami ay magadayuhan. Pumunta kami sa harap na e-gates. Ito ang unang beses naming makakita ng ganitong makina at hindi namin alam kung paano gamitin. Agad na lumapit ang isang staff at magiliw na nagturo. Ilagay niyo po ang passport dito, tapos tumingin sa screen. Mayroon din pong Russian language option. Nang tingnan ko ang screen, tutungang may suporta para sa 12 na wika kabilang ang Russian. Madaling sundan ang disenyo nito. Pagkatapos ko, lumingon ako at nakita ko ang kaibigan ko na may patataka sa kanilang mukha habang ginagamit ang makina. Nagpunta kami sa baggage claim area. Isang malaking electronic board ang nagpapakita ang lokasyon ang aming nga bagahe sa real time. Sa Moscow, madalas inaabot kami ng 1 oras sa paghahanap lang ng bagahe. Walang nakakaalam kung nasaan, at walang staff na mapagtatanungan. Pero dito, lahat ng sistema ay tumpak at mabilis. Hindi umabot ng 10 minuto, nakuha ko na ang aking bagahe. Habang naghihintay, kinuha ko ang aking smartphone at nag-message sa aking ama. Papa, pwede mo bang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas? Ang ganda dito. 3 minuto pa lang ako dito, pero nahulog na ang look ko. Pagkatapos kong isend ang message, napagtanto ko ang aking sinulat. Impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas? Hindi ko namalayan, pumasok na pala iyon sa isip ko. Hindi pa man ako nakakalabas ng airport. Ngunit nararamdaman ko na, ang bansang ito ay ibang-iba sa aking inaasahan. Mas maunlad, mas sensitibo, at mas magili. Tinawag kami ni Miss Elena. Hali kayo, papunta na tayo sa hotel. Nakuha niyo na ba lahat ng gamit niyo? Sumunod kami sa kanya habang tumatango. Habang papalabas ng airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. Mga 2-4-hour cafe, convenience store, money changer, at maging botika lahat malinis, maliwanag, at mayos. Paglabas namin ng airport, dumampi sa aming mukha ang malamig na hangin ng gabi.
Nagtungo kami sa sakayan ng bus. Pagdating ng bus, isinakay namin ang aming nga gamit at sumakay. Ang luben bus ay malinis din at komportable ang magaupuan. Lumingon ang driver at sinabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines. We will arrive in Manila in about an hour. Please fasten your seatbelts." Alam niyang mga dayuhan kami kaya't nag-adjust siya. Ikinabit ko ang aking seatbelt at tumingin sa bintana. Habang umaandar ang bus, unti-unting lumalayo ang naya. Sa aming harapan, bumungat ang malawak na expressway papuntang Maynila. Kahit gabi, maliwanag ang kalsada at mayos ang daloy na masasakyan. Ang makalsada sa Moscow tuwing gabi ay madilim at mapanganib, ngunit dito, ibang-iba. Sumigaw ang isa kong kaibigan habang nakaturo sa labas. Tingnan niyo. Bukas pa ang mga ilaw ng convenience store. Lahat kami ay dumungaw sa bintana. Totoo nga, bawat convenience store ay maliwanag ang ilaw, at may mataong pumapasok at lumalabas. Hating gabi na. Sa Moscow, pakpatak nga alas 10, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Lahat ay sumang-ayon sa sinabi ng kaibigan ko. At noon nasaksihan namin ang isang mas nakagugulat na tanawin, may mga babaeng naglalakad mag-isa. Lakpas alauna na ng madaling araw, ngunit may mga babaeng nakikinig sa earphones, naglalakad na parang namamasyal lang, walang anumang bakas ang takot. Hindi ko may sara ang aking bibig. Isang eksenang imposibleng isipin sa Rusya. Sa Moscow, ang paglabas ng babaeng mag-isa pagkalipas ng alas 10 ng gabi ay tinuturing na bawal, masyadong mapanganib, pananakaw, karahasan, kidnapping ito ang nga balitang laging naririnig. Kaya't ako man ay hindi lumalabas mag-isa sa gabi, laging kasama ang aking ama o ang aming driver. Ngunit dito sa Pilipinas, iba. Kahit mag-alas 2 na ngang madaling araw, may mga babaeng mag-isang naglalakad ng kampante, habang nakatingin pa sa kanilang smartphone. "Ma'am, hindi pa ba sila mapapahamak?" Tanong ko kay Miss Elena. Nagulat din siya tumingin sa labas, at tinanong ang driver sa Ingles, "Is it safe for women to walk alone here at night?" Gumiti ang driver at sumagot, "Of course ma'am. The Philippines is very safe even at night. Women can walk without any worries." Nang marinig ko iyon, nanikip ang aking dibdib. Mayroon palang bansang ganito. Nakatinginan ang nga kaibigan ko, baka sa kanilang mukha ang pagkamangha. Naisip ko, ito ang tunay na anyo na isang maunlad na bansa. Hindi ang nga magagarang gusali o mamahaling tindahan, kundi isang bansa kung saan ang nga mamamayan ay ligtas na makakalakat sa gabi. Iyon ang tunay na kaunlaran. Napatuloy ang bus papuntang Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakikita na namin ang matataas na gusali. Mga skyscraper na gawa sa salamin, matatayo laban sa kalangitan ng gabi. Bawat gusali ay may magagarang ilaw, at ang ilan ay may gumagalaw na imahe sa kanilang LED screens. Wow, parang lungsod sa hinaharap, bulalas ng isa kong kaibigan. Totoo nga, ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga lumang lungsod sa Europa. Maganda ang nga makasaysayang gusali sa Paris at London, ngunit mayroon silang luma at kupas na pakiramdam. Ngunit ang Maynila iba, moderno, sopistikado, at puno ang enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos mapigil ang aking hininga. Sobrang ganda ng tanawin mula sa tulay. Ang makakusali sa makabilang panik na ilog, ang makailaw sa tulay, at ang refleksyon nito sa tubig lahat ay perpektong nakakatuhma. "Sofia, kunan mo ngang litrato," sabi ngang kaibigan ko. Dali-dali kong kinuha ang aking smartphone at kinunan ang tanawin. Ngunit hindi kayang makuha ngang litrato ang kabuuan ng ganda nito. Isang damdamin na kailangan mong makita ng sarili mong nga mata. 2:30 ngang madaling araw, nakarating kami sa hotel. Pagbaba namin sa bus, tiningnan ko ang paligid, nakakagulat. Ang paligid ng hotel ay buhay na buhay pa rin. May mga 2-4 hour na kainan at may mga customer pa sa convenience store. May makataw pa rin naklalakad sa kalsada. Sa Moscow sa kanitong oras lahat ay tulog na, ngunit iba ang Maynila. Ang lungsod ay hindi natutulog. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Malinis at modernong interior ang bumungat sa amin. Habang nag-check-in, napansin ng front desk staff ang aming edad at binigyan kami ng kwarto sa isang tahimik na palapak. "Since you are students, we've assigned you to a quiet floor. Please have a good rest." Kahit hindi ito Russian, nagsalita siya ng mabagal sa Ingles kaya't naintindihan namin. Ibinigay din niya ang mga detalye tungkol sa oras, mega almusal at mega pasilidad sa paligid. "If you need anything, please call the front desk anytime. We are available 24 hours. Pero ang pinaka-nakakaantig sa lahat ay ang kanilang taos-pusong pagbati. "Welcome to the Philippines, we hope you have a wonderful time." Ang nga salitang iyon kasama ng isang ngiti ay nakpainit sa aking puso.
Sa elevator paya sa aming kuwarto, sinabi nga isa kong kaibigan, Sofia, ang Pilipinas, sobrang iba sa inaasahan ko, no? Tumango ako, oh mas maganda pa sa inaakala ko. Mula airport hanggang hotel pa lang tayo pero parang ibang mundo na ang naranasan natin kumpara sa Russia. Sumang-ayon ang iba pa, o nga no, hindi ka panipaniwala na ganito kaligtas, kalinis, at kababait na mataw kahit gabi. Nakarating kami sa aming kuwarto, pagbukas ang pinto, isang malinis at maaliwalas na espasyo ang bumungad, mukhang malambot ang kama, at kumikinang sa linis ang banyo. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa ibaba. Mag-alas 3 ng madaling araw, ngunit puno pa rin ng ilaw ang kalsada. Convenience stores, kainan, cafe lahat bukas. At may mataong natural na pumapasok at lumalabas, hindi natutulog ang lungsod na ito. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas. Ang mga tao sa bansang ito ay tila walang tigil sa pagtatrabaho, paaral at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya, hindi dahil sa pinipilit sila, kundi dahil ito ang kanilang pinili. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Masyadong maraming iniisip, ang unang impresyon sa iPod, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang buhay na lungsod. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mundong alam ko ay ganap na nabaliktad. Ang nga bagay na akala ko'y normal sa Rusya ay hindi pala normal. Ang hindi paglakad ng babaeng maisa sa gabi, ang pagsasara ng lahat ng tindahan sa hating gabi, ang madilim at maruming airport, ang masusungit at hindi matulunging staff. Akala ko lahat ng iyon ay natural. Akala ko ganun talaga ang mundo. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, napagtanto ko, maaring magbago ang mundo, maaring lumikha ng isang lipunang mas ligtas, mas malinis, at mas magiliw. At hindi ito isang espesyal na bagay, kundi resulta ng kamalayan ng mamamayan at ng sistema. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-message kay Mama. Mama, ang galing talaga ng Pilipinas. Ibang-iba sa iniisip mo. Magmamensahe ulit ako bukas kapag marami na akong nakita. Mahal kita. Pagkatapos mag-message, ibinabal ko ang telepono. Tumingin ulit ako sa labas. Ang gabi sa Maynila ay nananatiling maliwanag at masigla. Habang pinagmamasdan ang ilaw, naisip ko, gaano karami pa kaya ang makikita ko sa mga susunod na araw? Anong mga sorpresa pa kaya ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Puno ng pananabi at peasa ang aking dibdib. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing, o mas tamang sabihin na ayaw kong matulog. Gusto kong manatili sa sandaling ito, sa damdaming ito, sa pananabik na ito, habang nakatingin sa mailaw sa labas, nangako ako sa aking sarili, sa biyaheng ito, itatanim ko sa aking isipan ang lahat tungkol sa Pilipinas. At balang araw, babalik ako dito, marahil, para manirahan ng mas matagal. Bilang isang estudyante, para magtrabaho, o baka tuluyan na ngang manirahan dito. Iyon ang aking naramdaman. At sa ganoong paraan lumipas ang unang gabi sa Pilipinas. Mag-aalas 4 na ngang madaling araw nang sa wakas ay nakatulog ako, ngunit kahit sa panaginip, naglalakad ako sa mga kalsada ng Maynila. Mag-isa, ligtas at malaya. Isang karanasang hinding-hindi ko magagawa sa Rusya, kahit sa panaginip man lang. Alas 6 na umaga, hindi pa rin ako maka-adjust sa jet lag at nagising ako. Tumingin ako sa orasan sa tabi ngama, eksaktong 6:05 AM. Sa Moscow, hating gabi pa lang. Pagod ang katawan ko pero kakaibang sigla ang nararamdaman ko. May narinig akong magubulungan sa labas ng hallway. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang 6 kong kaibigan na hindi rin makatulog, nakukumpol sa labas. Sofia, hindi ka rin makatulog. Oh, dahil sa jet lag. Teka, bakit kayo nandito? Nagugutom kami, gusto naming kumain. May bukas kayang kainan sa ganitong oras? Nakibit balikat sila. Sa Moscow, napakahirap mahanap ng kainan na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Dahan-dahan kaming kumato sa kwarto ni Miss Elena, gising na rin pala siya. Ma'am, gutom na po kami. May alam po ba kayong makakainan? Naalala rin si Miss Elena pero para makasiguro, tumawag siya sa front desk. Makalipas ang ilang sandali, lumiwanag ang mukha niya. Girls, good news. May 24-hour eatery daw sa tabi lang ng hotel. 24 hours. Gulat kaming lahat. Possible palang kumain kahit alas 6 pa lang ng umaga? Isang bagay na hindi may larawan sa isip sa Rusya. Nagmadali kaming magbihis at lumabas. Paglabas naming hotel muli kaming nagulat. 6:30 pa lang umaga pero ang kalsada ay puno ng tao. Mga empleyadong naka-corporate attire na nakmamadaling pumasok sa trabaho, mga mamayang naka-sports attire na nakjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay tahimik,
pero sa Maynila, nagsimula na ang aro. Ang kainan ay nasa tabi nga lang nga hotel. Papasok namin sumalubong sa amin ang mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami pang customer kaysa sa inaasahan namin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kumakain habang nagbabasa ng diaryo, isang kabataang babae na nagtatrabaho sa laptop, at mga empleyadong mukhang galing sa night shift. Lahat sila ay natural na kumakain sa umaga. Alas 6 ng umaga, ganito karaming tao ang kumakain? Nang makita ko ang menu, nanlaki ang aking nga mata. Isang set ng silo, sinanga at itlog, na may kasamang tapa o longganisa ay 150 pesos lang. Ang lugaw rice porridge ay 80 pesos. Kung i-convert sa Russian ruble, hindi ka pani-paniwalang mura. Ang 150 pesos ay katumbas lang ng naan 160 rubles. Sa Moscow para sa ganitong klase ng pagkain, kailangan mong hindi bababa sa 400 rubles. At kung ikukumpara sa average na sahod sa Moscow, doon mo makikita kung gaano kamakawiran ang presyo sa Pilipinas. Ang tito-uncle na nagbabantay sa tindahan ay hindi man lang nagtaka sa amin. Kinausap siya ni Miss Elena sa Ingles. Dahan-dahang sumagot ang lalaki sa Ingles at ipinaliwanag ang menu. Sinabi niya kung anong pagkain ang madaling kainin at kung ano ang sikat sa mga estudyante. Bawat isa ay ipinaliwanag niya na anti ako sa simpleng paalaga na iyon. Ang staff sa kainan sa Russia ay karaniwang masungit at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat, wala pang 5 minuto, lahat ng pagkain ay nasa aming lamesa na, tapsilog silog to chilog. Magkapakaing Pilipino na ngayon ko lang nakita, kinuha ngang isa kong kaibigan ang isang piraso ngang longganisa at sinabi, ito ang longganisa. Isang kagat at kumalat sa bibig niya ang iba't ibang lasa. Ang sarap, hindi ko napigilang sumiga. Tamang-tama ang timpla at puno ng saho. Mabilis naming naubos ang pagkain, ang sinanga fried rice, ay kamangha-mangha rin. Ibang-iba sa instant noodles na kinakain namin sa Rusya. Malasa ang kanin at malinamnam ang ulam. Kaming 7 ay kumain nang walang imikan. Pagkatapos kumain at magbayad, muli kaming nagulat. 7 tao kaming nabuso, pero ang kabuang bayarin ay nasa 1,000 pesos lang. Katumbas na halos na 100 ruble. Kung sa Moscow kami kakain ng ganito, kailangan namin ng hindi bababa sa 3,000 rubles. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Sinuklian kami ng tito hanggang sa huling sentimo habang nakangiting nagsabi na gustuhan niyo ba ang pagkain? Sumagot si Miss Elena, opo, sobrang sarap. Maraming salamat po. Inirekomenda pa niya ang ibang pagkain sa menu tulad ng adobo at sinigang para sa susunod naming pagbisita. Habang papalabas ng kainan, hindi mapigilan ng mga kaibigan ko ang pahanga. Ang sarap ng pagkain, mura pa, at ang ganda ng serbisyo. Perpekto. O nga, at ang galing na bukas sila ng alas 6 ng umaga. Habang tumatango, napaisip ako. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas. Hindi lang sa ekonomiya o GDP, kundi sa kaginhawahan ng pang-araw-araw na buhay at kalidad ng pamumuhay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Papasok namin, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit umaga pa lang, kasing linis ito ang isang department store at puno nga product. Ang mas nakakagulat ay ang mga serbisyong hindi mo akalang magagawa sa isang convenience store. Hindi lang pagbili ng maprodukto kundi pagpapadala ng package, pagbabayad ng bills, maserbisyong pambangko, at medjing pagbook ng tiket. Ang mga convenience store sa Rusya ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, pero ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na lifestyle center. Pumili ang mga kaibigan ko no kani-kanilang gusto. Lalo ng mga seasonal sweets sa tinumin. Sa counter, muli kaming umangga. Sobrang bilis ng transaksyon. Pag-scan ng barcode, lumabas agad ang presyo, at pag-tap ng card, tapos na agad ang bayad. Ang cashier ay magili at hindi napakita ng anumang pagkainis kahit nga dayuhan kami. Sa halip, binati pa kami sa Ingles. Welcome to the Philippines. Enjoy your stay. Habang papalabas, sinabi ng isang kaibigan, parang 24,7 convenient country ang Pilipinas, no? Kahit anong oras, magagawa mo ang kailangan mo. Totoo nga, pabalik sa hotel, namangha kami sa kalinisan ng kalsada. Walang kahit isang basura. May mga street sweeper na nakwawalis na ng daan. Mga naka-orange face, may hawak na walis at dustpan. Ang buong lungsod ay parang isang organismong perpektong gumagalaw. Sa Moscow, ang nga tourist spots lang ang malinis, pero ang nga eskinita ay marumi. Ngunit sa Maynila, iba, hindi lang sa palikait na hotel, kundi making ang makamalilit na kaya ay malinis. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing, kumain kami ng almusal, may 24 hour na kainan pala.
Nainggit sila at nagpasyang sumama sa susunod. Alas 9 ng umaga, kasama ang lahat, sinimulan namin ang aming opisyal na tour sa Pilipinas. Ang una naming destinasyon ay isang parke sa Bonifacio Global City, BGC. Ito ang inirekomenda ng hotel staff kay Ms. Elena, dahil dito raw pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga tagalungsod. Nagpasya kaming sumakay ng MRT. Pagpasok pa lang sa istasyon, muli na namang nagulat ang mga estudyante. Sobrang linis ng loop ng istasyon. Kumikinang ang sahig, at walang gasgas ang mga pader. Ibang-iba sa madilim at lumang itsura ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa eskalator pababa. Malalimang binabaan namin, pero kahit sa ilalim ng lupa, perpekto ang megapasilidad. Maganda ang ventilation system, kaya hindi mo halos maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, ang nga tao ay maayos na nakapila. Sinusundan nila ang ngalinyang nakaguhit sa sahig. Nakapila sila, bulong ng isang kaibigan. Sa subway na Moscow, naktutulakan at nagsisiksikan ang matao. Tumingin kami sa electronic board at muling humanga. Eksaktong nakasulat kung ilang minuto at segundo bago dumating ang susunod na tren. Darating sa loob ng 3 minuto at 20 segundo. Tiningnan ng isang kaibigan ang orasan sa kanyang telepono. At eksakto sa oras na iyon dumating ang tren. Walang kahit isang segundong pagkakaiba. Pagdating ng tren, mas naging kahanga-hanga ang kilos ng nga tao. Nang bumukas ang pinto, tumabi muna sila sa kabilang gilid para padaanin ang ngabababa. Nang makababa na lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang tulakan, walang agawan. Ang loob ng tren ay nakakagulat din. Sobrang linis. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Kumikinang din ang mga handrail. Gumagana ng maayos ang aircon, malamig, at hindi maingay kaya't madaling mag-usap. Ngunit ang pinakanakagulat sa lahat ay iba pa. Isang kaibigan ang sumigaw habang nakatingin sa kanyang telepono. Hoy, may internet sa loob ng tren. Kinuhang lahat ang kanilang telepono. Totunga, gumagana ng perpekto ang high-speed internet sa loob ng tren? Walang putol ang panonood ng video. Isang bagay na imposibleng mangyari sa subway ng Russia, agad na napadala ng mga litrato ang mga kaibigan ko sa kanilang pamilya at kaibigan sa Rusya, napadala rin ako ng litrato kay Mama. Mama, hindi napuputol ang internet kahit sa luong tren, nakakagulat ang kayusan dito. Nakarating kami sa aming destinasyon at umakyat sa labas, bumungat sa amin ang tanawin ng isang malawa at berdeng parke, lahat kami ay napasigaw sa paghanga. Wow, isang malawak na parke. At sa malayo ay matatanaw ang mga matatayo na gusali. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa Moscow. Mas mayos, mas malinis, at mas masigla. Pagpasok sa parke, isa na namang kamanghamanghang tanawin ang sumalubong sa amin. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo, mga nag-jogging, nagbibisikleta, at may mga nag-aral pa nag-arnis. Karaniwang araw ng linggo umaga, pero ganito karaming tao ang naglalaan ng oras para mag-ehersisyo. At doon, natuklasan namin ang pinakakahangahangang bagay, mga pampublikong exercise equipment, mga pull-up bar, ab crunch machine, stretching equipment iba't ibang kagamitan ang naka-install at ginagamit ng maraming tao, lalo na ng mga nakatatanda. Isang lolo ang nakasabit sa pull-up bar at gumagawa ng pull-ups. Pito, sunod-sunod. Namangha kami. Nang basahin namin ang sign nakasulat na lahat ng equipment ay libreng gamitin. Kahit sino pwedeng gumamit. At libre? Sigaw ng mga kaibigan ko sa gulat. Sa Rusya, para makapag-ehersisyo, kailangan mong magbayad sa gym. Halos walang pampublikong equipment. At kung mayroon man, luma at delikado. Ngunit sa Pilipinas, iba. Naglalaan ang gobyerno ng mga pampublikong kagamitan para sa kalusugan ng mga mamamayan, at libre pa. Isang lola ang nag-stretch gamit ang isang equipment, may malawak na anggiti sa kanyang mukha. Nilakasan ko ang loob ko at kinausap siya. Excuse me po, araw-araw po ba kayo rito? Hindi siya masyadong marunong mag-Ingles, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng nga senyas. Araw-araw daw siyang pumupunta doon para mag-ehersisyo para sa kanyang kalusugan, at ngumiti siya habang thumbs up. Nang makita ko ang masayang ngiti ng lola, naintindihan ko kung bakit mukhang malulusok at masisigla ang nga nakatatanda sa Pilipinas. Dahil ang bansa ay nagbibigay ng maayos na infrastruktura para sa kanila, libreng exercise equipment, malinis na parke, ligtas na kapaligiran, bigla kong naalala ang lola ko. Pumanaw siya noong 1 taon, nakatira siyang maisa sa isang maliit na apartment sa Moscow, at pagkatapos madulas at mahulo noong taglamig, mabilis na lumala ang kanyang kalusugan.
Masyadong mahal ang bayad sa ospital kaya't hindi siya nakatanggap ng mayos na paggamot. Gusto niyang lumabas at mag-ehersisyo sa parke. Ngunit ang nga parke sa Rusya ay mapanganib tuwing taglamig. Kung sa ganitong bansa lang sana nakatira ang lola ko, naluha ako. Natrabaho ng husto ang lola ko, pero ang kanyang patanda ay malungkot at mahirap. Ngunit ang nga lola sa Pilipinas, iba. Na-ehersisyo sila ng libre sa malinis na parke, at malusok na tinatamasa ang kanilang patanda. Ito ang tunay na maunat na bansa. Hindi lang bansang maunat ang ekonomiya, kundi isang bansang nagmamalasakit sa kanyang mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Iyon ang tunay na kaunlaran. Umupo kami sa isang bench at nagpahinga. Sa paligid maraming pamilya. Isang ama na nagbibisikleta kasama ang nga anak, maina na nagtutulak ng stroller. Isang mapayapang tanawin, ang lalong naka-impress sa akin ay ang mga taong naglalakad ng aso. Lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumi. Nakita ko ang isang lalaki na maingat na nililinis ang dumingang kanyang aso gamit ang tissue at inilagay sa supot. Sa Moscow, madalas ay iniwan na lang ang dumingang aso. Ngunit sa Pilipinas, iba. Lahat ay may responsibilidad na panatilihing malinis ang paligid. Bandang 1:00 ng hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ni Miss Elena ang susunod naming pupuntahan, pupunta tayo sa isang sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. May espesyal na lugar doon, bookstore. Medyo nadismaya ang mga kaibigan ko. Inaasahan yata nila na mag-shopping mumiti si Miss Elena. Makakapa-shopping din kayo, pero may gusto muna akong ipakita sa inyo. Pumunta kami sa isang sikat na bookstore sa BGC. Papasok namin nanlaki ang nga mata ng mga estudyante. Hindi ito isang ordinaryong bookstore. Matataas na kisama, malumanay na ilaw, at mga estanteng na kaayos na parang sining. Para kaming nasa isang art gallery. Bookstore ba to? Tanong ng isang kaibigan, hindi makapaniwala. Ngunit ang gustong ipakita sa amin ni Miss Elena ay hindi lang ang ganda ng arkitektura. Hali kayo, tingnan niyong mabuti ang paligid, mahinang sabi niya. Tumingin ako sa paligid, at naintindihan ko. Karaniwang araw, 2:00 ng hapon, ngunit maraming tao ang nagbabasa. Nakaupo at seryosong nakatutok sa kanilang binabasa. Ang pinakanakatawag pansin ay ang mga empleyadong naka-corporate attire. Isang lalaki ang nagbabasa ng libro tungkol sa ekonomiya habang masipag na nagsusulat. Isang babae ang nag-aral ng Ingles, nagmamemorize ng masalita. Hindi ba sila nagtatrabaho? Bulong ng isang kaibigan. Ipinaliwanag ni Miss Elena, marahil ginagamit nila ang kanilang lunch break. Maraming Pilipino ang gumagamit ng lunch break para sa self-improvement. Nagulat ako. Ang mga empleyado